and welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Dumako naman tayo sa monthly forecast. Bawat buwan ay bibigyan natin ng pag-intindi ano ang kapalaran o anong posibleng mangyari kay Rat sa taong 2026. Simulan natin sa January. Ang mga pinanganak sa Rabbit Year ay magiging maganda naman so far ang pasok ng taon. Especially sa aspeto ng karera at sa aspeto ng pera. Magiging smooth, magiging banayad ang pasok ng taon. Walang masyadong problema sa aspeto ng iyong trabaho and your professional aspect. Maganda rin, maayos din ang aspeto ng pera at kayamanan. In fact, magsisimula ang taon na may magandang mga blessing sa pera na aspeto ng kayamanan. Yun nga lang, kailangan nating harapin. May mga problema tayong, may mga obstacle tayong haharapin. On the aspect of a personal level, you might encounter mga kontrabida sa buhay natin, mga backstabber, dispute within the family or bangayan o hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya. May mga panlulokong mangyayari sa aspeto ng pera, kaya huwag magpapautang at huwag magpapaloko. Sa aspeto naman ng pag-ibig, this will hit the lowest. Nakikita natin na magkakaroon ng problema. Kasi as you have seen on the graph, January hindi maganda ang simula ng taong 2026 sa aspeto ng pag-ibig. Yung nasa relasyon na, kailangan maging pasensyoso, taasan ng ating pasensya, avoid yung salungatan at hindi pagkakaintindihan in as much as possible. While yung mga single, January is not a good start para sa ligawan at pagpaparamdam sa mga iniibig o sinisinta. Sa February naman, the career fortune or aspeto ng karyera ng mga rabbit is still nasa ayos naman. Yun nga lang, mayroon tayong mga obstacle or may mga pagsubok kayong haharapin sa aspeto ng hanap buhay, profesyon o karera. But there's nothing to worry about kasi may mga oportunidad naman na darating sa pagtatapos ng February. Sa aspeto ng pag-ibig, this is promising. February's aspect of love and relationship para sa iyo, rabbit, is very, very good. Yung mga single rabbit, you can go out. Ina-advise at papayuhan ko kayo, go out on social activities. Pag mag-i-invite for a date, go out. You are very likely na makahanap ng makakapareha, manliligaw. While the married rabbit, magkakaroon kayo ng konting problema sa pamilya at sa relasyon. Magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan with your partner from January down to February. That's why nire-recommenda po to have a heart-to-heart talk and open communication para ma-patch up, masolusyonan kung anong conflict at hindi lumala kung anumang problema na may magkakaroon kayo at ibibigay sa inyo on January and February of 2026. Sa Marso naman, magkakaroon kayo ng mga pagsubok pagdating sa aspeto ng trabaho, most especially sa mga kasamahan ninyo sa trabaho. Although magkakaroon ng pag-angat at maganda ang aspeto ng pera, but you have to focus on your goal. Huwag magpapa-apekto sa politika at chismisan sa loob ng trabaho o negosyo. There will be return of investment sa mga ginawa mong investment at pagpapagod sa nakaraang taon. In terms of your health, rabbit, you need to pay more attention to your spleen, your stomach, and your poop. Okay? Digestive system in general. Pagdating naman sa pag-ibig at relasyon, friction. The word friction ay mangyayari on March. Kung hindi mo susundin ang payo ko
sa February. Di ba sabi ko sa February, have an open communication, have a heart-to-heart talk para hindi ito lumala. Kasi kung hindi nyo ito maaagapan noong February, tatawid ito hanggang Marso ng mas may malaki ng problema. Okay? So, solve them. Wala namang problemang hindi nasusolusyonan sa magandang usapan. Abril. Ang career fortune ng mga rabbit sa Abril ay napaka-promising, napakaganda. You are going to have an opportunity, magkakaroon ka ng chance na ma-promote, maipakita mo ang iyong galing. And the aspect of your interpersonal relationship, magkakaroon ka ng hindi pagkakasunduan sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, o mga katrabaho mo. Because of misunderstanding, hindi pagkakaintindihan. Kaya mag-ingat sa mga pinadadalang chat or text message because prone ka to be misinterpreted. Mas maganda kung mayroon kang mensahe na mahalaga at alam mong posible kang ma-misunderstood, mas maganda sabihin ito face-to-face. Huwag sa chat o huwag sa text. Alright? While ang pag-ibig, aspeto ng pag-ibig ay mas lalala on April. The problems that you have been battling with your partner will still remain unresolved kung hindi nyo ito inaksyonan o aaksyonan on the month of February. While sa aspeto ng pera, maganda naman. Napakaganda at promising ang aspeto ng pera at kayamanan on the month of April. Magagamit mo ang iyong God-given talent. Magagamit mo yung abilidad at yung pagiging ikaw. Sa mga rabbit na mga babae, posibleng may kasalang mangyari on the month of May o di naman kaya may magpropose po sa inyo. Yung mga single na magkakaroon ng magpapakilig, may mga nakikita tayong magpapakilig sa mga single on the month of May. In fact, this will be a good month to start dating. Pagdating naman sa karera, propesyon at trabaho, ito maganda rin ang takbo ng iyong karera, wala kang problemahin. In fact, promotion and increase, salary increase and benefits ay mararamdaman mo on the month of May. Kasi makikita ng mga big bosses mo yung contribution mo sa company. At step by step, bibigyan ka ng pagkilala, i-guide ka to be a good leader in your company. Kaya, ang aspeto ng kayamanan ay napakaganda on the month of May. Magdodoble o matitriple ang source of income mo on the month of May. Sa June naman po tayo mga rabbit, marami, tuloy-tuloy tuloy-tuloy ang ganda ng takbo ng iyong karera at propesyon. In fact, may makikilala ka na sikat na mga tao sa aspeto ng iyong propesyon, kung anong propesyon man kayo na napapabilang, o sa aspeto ng negosyo, may mga importanteng tao kayong makikilala na tutulungan kayo na umangat sa aspeto ng trabaho o negosyo. Those na may mga sariling negosyo, you can develop new business ideas or mas lalong paigtingin at palaguhin ang negosyo na mayroon kayo ngayon. There will be minor health problems. May mga minor lang naman na problema na sasalubungin kayo sa aspeto ng iyong kalusugan. Kailangan mo lang bigyan ng oras at panahon na makapagpahinga kayo because of an overwork, because of stress. Ito ang magdadala sa inyo ng sakit o problema sa katawan. So, keep your wealth safe and at the same time keep your health safe as well. Iwasan ang bisyo, iwasan ang paninigarilyo at pag-iinom, at lalo-lalo na sa aspeto ng pera, iwasan ang pagsusugal at pagpasok sa mga negosyo. People will be inviting you to invest na hindi kayo sigurado. Kaya mainit sa kamay ang pera. Bagkos, ipasok ito sa bangko, itago ito. O wag isipin na may pera kayo para hindi maging makate ang iyong kamay na mag-invest kayo sa mga investment scam na pwede kayong mapasok sa banga. July naman po tayo, lalong-lalo na, paalala, those in public office, it could be politicians na mga rabbit, magiging maganda so far ang iyong
takbo ng imahe. Your image in public will be very good, mga rabbit. Yun nga lang, huwag papatulan ang mga chismis sa palibot natin. While for those who are on a private institution, nasa mga pribadong kumpanya, may promotion kayong aasahan. But, hindi kayo makakaligtas at may gagambala sa inyo ng mga issue o mga problema na ipupukol sa inyo. Yun nga, di ba? Pag ang puno ay hitik na hitik ng bunga, di ba, pinupukol ng bato. Kaya wag mo na itong papatulan, ha? Wag mo na itong papatulan dahil dun ka humugot ng inspirasyon. Saan ba kami huhugot ng inspirasyon, Sir Franz? Sa aspeto ng pera at kayamanan. Dahil magtutuloy-tuloy ang paglago ng iyong aspeto ng pera at kayamanan. Pag-ingatan din po for those na rabbit na may kapareha na, engage, may kalibin o may asawa na, dahil ito okay ang aspeto ng iyong pangalan, fame, ika nga, kasikatan, trabaho, negosyo at propesyon, pero may problema kayo sa relasyon. Away, patuloy pa rin ng away, hindi pagkakaintindihan. Kung patuloy nyo itong i-ignore at hindi bibigyan ng solusyon, mas lalong lalaki po ito. Okay? While for those single, yun na, yung mga nakipag-date sa iyo on the previous month, may mga hiwalayan tayong makikita on the month of July. O di naman kaya magiging cold ang iyong relasyon. Sa aspeto ng kalusugan, mas maganda ang estado ng iyong kalusugan on the previous month. Kaya i-make sure na makakatawid ito ng maayos on the month of July. Have enough rest. Uulitin ko, have enough rest, huwag papasok sa bisyo at iwasan ang mga unhealthy na habit. August naman po tayo, ito decline ang iyong kalusugan. Medyo bagsak ka dito. Dahil may mga rabbit na hindi makikinig at talagang papasok sa bisyo, magiging abala sila, yung magiging outlet nila sa stress, sa trabaho at sa kanilang propesyon ay barkada, pakikipag-inuman, yon. So, bigyan ng atensyon ang iyong kalusugan, bigyan ng atensyon ang iyong pagmamaneho, bigyan ng atensyon na safe ka palagi sa mga biyahe mo. Sa aspeto ng iyong karera at aspeto ng pera, hindi naman hindi ganon kasama, pero may konting pagbaba, slightly bababa ng konti kumpara sa mga nakaraang buwan na napakaganda talaga. Bakit? Kasi hindi maganda ang estado ng iyong kalusugan. Ibig sabihin, you won't be productive on August. I am telling you this para mapaghandaan ninyo at hindi kayo mapasok sa banga na you will have unhealthy, magpapakalulong ka sa inom at barkada. So, be careful with that one. Ang aspeto ng pag-ibig, ang aspeto ng relasyon ay mas lalong lalala on the month of August. Problema sa pamilya, magsasabay-sabay ito problema sa kapareha, problema sa pamilya, problema sa chismisan sa loob ng trabaho ay sabay-sabay na mararamdaman nyo po. Okay? So, yung atmosphere sa loob ng tahanan, hindi ganun kaganda. Na madedepress ka psychologically, magkakaroon ka ng mental health issue. Mararamdaman mo ito. Kaya naman paghandaan. Sinasabi ko ito para mapaghandaan, hindi para kayo'y matakot. Sa buwan naman ng September, ito makakabawi kayo. Babalik ang sigla sa aspeto ng pera at kayamanan. In fact, napaka-promising ang September for pera at kayamanan para sa mga rabbit. You can consider investing on September. You can consider building a branch. So, kung meron kang existing na business, o di naman kaya palakihin. Kung may tindahan ka, you wanted to renovate, palakihin ito, you can do it on September. Yung income nyo po ay lalago. Yung pagpasok ng mga unexpected blessing ay mararamdaman ninyo on September. Large amount of money, malakihan ito. Yung karera, yung profesyon mo ay aangat lalo.
at mararamdaman at mapapansin ito ng mga tao sa paligid mo. There will be specific achievement, mga pagkilala, mga rewards and recognition galing sa mga boss at mga organisasyon na mapapansin ka. Yung mga nagpapatakbo ng kanilang mga sariling negosyo ng mga rabbit, be careful with dealing sa mga kontrata. Mas mainam na hindi ka muna papasok sa kontrata o pipirma ng kontrata on the month of September. Pagdating sa pag-ibig naman, kung ang mga nakarang buwan ay bagsak na bagsak, maraming away, maraming hindi pagkakaintindihan, pagpasok ng September, gagaan at magiging maaliwalas ang aspeto ng pag-ibig at relasyon. Yun nga lang, mag-ingat tayo sa tinatawag natin na love triangle. As for your health, kalusugan, meron kayong mararamdaman sa katawan dahil magiging busy kayo. You will be overworked, you will be stressed. Kaya pagplanuhan ang iyong pangangatawan, pangalagaan ang iyong kalusugan, maghanap ng oras at panahon na makapag-relax din kayo. October naman po tayo. Tuloy-tuloy kung gaano kaganda ang nakaraang buwan ng September, ito itatawid hanggang October. In fact, magkakaroon ka pa ng extra unexpected income. It could be a side hustle, it could be an additional business opportunity. Yung mga empleyado naman, yung mga nagtatrabaho, may i-improve ditong ang iyong komunikasyon, your ability to speak, your ability to address, kaya mabibigyan ka ng leadership position. Mapopromote ka at magdadala ka ng mga tao. There will be people under you. Magkakaroon ng growth o paglago ang iyong profesyon. While yung mga unemployed na mga rabbit, yung naghahanap ng trabaho, on the month of October, makukuha mo yung dream job mo. There might be some challenges, interpersonal, ibig sabihin sa iyong sarili, mga pagdududa, your doubt, your self-doubt, mangingibabaw, but malalagpasan mo ito. It is being suggested para hindi ka masistress masyado. Don't set expectation. Huwag masyadong i-stress yung sarili mo. Be kind to others. Maging matulungin ka. Your health lot will be better kung tutulong ka at magiging mabait ka sa ibang tao. At in fairness, you will be more energetic on the month of October. November na po tayo of 2026. Ang iyong karera o hanap buhay ay hindi ganon kaganda compare on the month of October. Kaya pangalagaan ito na makatawid hanggang November. Kasi kung titingnan natin yung feng shui forecast mo, rabbit, on November, hindi siya ganon kaganda. You will be very busy at work dahil sa mga promosyon at pagkilala sa nakaraang buwan. Expectation ng tao napakataas sa iyo. Kaya mas-stress ka, magkakaroon ka ng physical fatigue and mental exhaustion dahil you set expectation din sa sarili mo. Ito rin yung nakakasama sa iyo. Wealth, fortune, yung pasok ng pera at kayamanan, katamtaman lang kumpara sa nakaraang buwan. Hindi ito ganun kaganda on November, but still okay naman. Wag ikabahala, don't worry about it. You are going to expect business travel on the month of November. Yun nga lang, mag-ingat kayo because rabbit are prone to accident on the entire year of 2026. Ang aspeto ng pag-ibig at relasyon, so far so good on November. Minimal. Compare sa mga nakaraang buwan, very minimal naman yung awayan, hindi pagkakaintindihan. And mabibuild up muli yung confidence between ng inyong karelasyon. At yung mga nagliligawan, yung mga single na mga rabbit, ay mamimaintain nyo yung kiliti at excitement ng inyong pag-iibigan. As far as a physical condition is concerned, so far, nasa maganda at maayos naman ang iyong physical na kalusugan on the month of November 2026. At sa pagtatapos ng taong 2026, pag-usapan natin on December. Stable, maganda ang pagtatapos ng mga rabbit sa 2026 sa aspeto ng
karera, hanap buhay at pera. Maganda. Magiging maayos ang lahat. Yun nga lang, hindi ganon kaganda ang aspeto ng iyong kalusugan. Okay? You will be encountering some problem when it comes to your health dahil ito'y pinabayaan mo on the previous month. Dala na rin ito ng stress, overwork at pagiging busy. Mental health, pinabayaan mo, inignore mo ito. Okay? Makakahanap ka at makikilala mo. It could be an old friend na makikita mo muli, makakabanggaan mo muli somewhere there, o di naman kaya bagong kaibigan na tutulong sa iyo para mahanap mo yung dream job mo o para mas maging maganda ka pa lalo sa iyong propesyon. Magde-decline ang iyong aspeto ng kalusugan. December, left and right ang mga Christmas party at ano-anong party pa, year-end party. Kaya huwag padalos-dalos sa mga pagkain na mga unhealthy. Too much fat, too much salt, too much sugar, okay? Common illness ang mararamdaman. Colds, flu, lagnat, okay? Ay mararamdaman mo ito on the month of December. So far, ang aspeto ng pag-ibig ay magtatapos ng maganda at maayos. Sweet ika nga. Pleasing ika nga on the month of December o pagtatapos ng buwan, pagtatapos ng taong 2026. Ako po ay kumakatok sa inyong mga gininto ang puso sa ating bag ng pag-asa. Tayo po ay maghahatid ng tulong at patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga bata. Sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong, nasa screen nyo na po ang RCBC Peso account ko, ang BPI Peso account ko, at ang GCash account natin. Yung GCash account natin po, paalala po, hindi yan matatawagan. Yan po ay tatanggap lang ng iyong donasyon. Bakit tayo nag-create ng GCash account? Kasi karamihan ng mga kababayan natin na nasa bansa, ang mas komportable at familiar sila ay sa GCash number. Nagsimula tayo 3 years ago. Nagsimula tayo 3 years ago sa pamamagitan ng notebook mo, kinabukasan ko, Give Love Project natin, kung saan nakapaghatid tayo ng mga tulong sa iba't ibang bahagi ng ating komunidad, sa mga tribo, sa mga nasalanta ng malakas na bagyo, ay nakapaghatid tayo ng tulong doon. At magtutuloy-tuloy pa rin po tayo.